Ongoing na ang construction ngayon. At ikinagagalak kong ipaabot sa inyong lahat na magsisimula na tayong maglipat ng mga pamilya ng beneficiaries sa susunod na buwan sa Marso. Magaganda ang mga bahay na lilipatin ng ating mga beneficiaries. Concrete house, may sariling toilet, may washing area, concrete roads and drainage system, lighting and water system. Lalagyan din natin ito ng basketball court and community center. At higit sa lahat, ang mga bahay na ito ay libreng ipamimigay ng gobyerno sa mga displaced families in the no-bill zone. Marami pong salamat, Pangulong Aquino, sa tulong ninyo at sa tulong ng non-government partner natin na Gawad Kalinga. On the livelihood, rehabilitation is now ongoing. Ang ating mga magsasaka ay nakapagtanim na at aani na sa susunod na buwan. Nakapagbigay na rin tayo ng mga fishing boats for our fisher folks through the donation of Mayor Bernhard Abalos of Mandaluyong City, Senator Cynthia Villar, Magsaysay and Homer Foundation. Samantala, ang BIFAR ay nakapag-repair na rin ng 35 fishing vessels dito sa Tanawan. For our market vendors, si Pangulong Aquino ay tutulong sa atin na mapagawa at maitayo ulit ang ating palengke. Ito ay gagawing isang modernong palengke. Bibigyan din tayo ng ating gobyerno ng isang modern slaughterhouse para masuportahan ang ating growing lechon industry. Para sa kaalaman ng ating mga mahal na bisita, ang Tanawan po ay kilala as being the lechon capital of Leyte. Dapat matikman ni Pangulong Noynoy ang lechon ng Tanawan sa susunod na pagbisita niya dito sa atin. On infrastructure, we will upgrade our RHU into a 2-story building. Tayo magkaroon ng infirmary or emergency hospital. Salamat sa commitment ng Pag-ibig Fund na sila magdo-donate at sa plano din ng JICA, tayo ay magkakaroon na ng emergency hospital sa Tanawan. Nagsimula na rin ang ating construction ng mga schools sa tulong ng Philippine Army Engineering Brigade at ng Republic of Korea Joint Support Group. Our biggest elementary school, Tanawan 1 Central School, with over 1,100 pupils, has already been completely rehabilitated. At ngayon po, nag-groundbreaking na tayo on a very important project on the rehabilitation of our public plaza and construction of Typhoon Yolanda Memorial. Ito pong plaza natin ay napaka-importante. All major activities of our town all happen here in the plaza. Ito po yung living room ng mga taga-Tanawan. Kami ay labis na nagagalak at nagpapasalamat sa INJAP Group of Companies represented here today by its President, Mr. Ferdinand Sia, for sponsoring this very important project with the help of the Office of Secretary Ping Lacson, the Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. We will modernize the plaza. We will move that amphitheater to the corner so that we will have an unobstructed view of our beautiful century-old church. And we will build a bigger and a modern amphitheater. We will set up a memorial wall on the other corner, this side. A memorial wall for the World War II Memorial and Typhoon Yolanda Victims Memorial. Diyan po sa gitna, which serves today as mass grave, we will put concrete slabs, and over it, we will have a beautiful landscaping. We will modernize our basketball courts where we stay now. Magiging rubberized na itong mga courts natin, including the tennis court. We will have a nice lighting system and probably pipe-in music in the plaza. At ang napaka-importante, all of this will be completed in time for our fiesta celebration in August. Mga kaibigan, marami po tayong naka-line up na mga projects for Tanawan sa tulong ng pamahalaan at sa mga maraming private and non-government organizations. Ang lahat ng ito ay nangyayari dahil tayo'y nagtutulungan. Ang lahat ng ito ay nangyayari
dahil tayo'y nagkakaisa. Ang lahat ng ito nagyayari dahil tayo'y nagkakapit-bisig para mas mabilis ang pagbangon para sa mas maunlad at progresibong tanawan. Salamat po sa inyo, Pangulong Noynoy Aquino and the national government. Salamat sa iyo, Governor Mick Pitilla and the provincial government. Thanks to the many private and non-government organizations for helping in Tanawan. Salamat sa mga mamamayan ng Tanawan sa ating pagtutulungan. Indeed, the spirit of EDSA lives on in Tanawan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mayor Pel Tecson. Ngayon naman po ay tinatawagan natin sila NHA General Manager Attorney Chito Cruz, DPWH Secretary Rogelio Singson, Tanawan Leyte Mayor Pelagio Tecson at GK Executive Director Luis Oquiniena upang ang Memorandum of Agreement para sa permanent relocation sites ng ating mga kababayan na ililipat sa Barangay Pago at Barangay Maribi. Ang paglagda po ng ating mga opisyal ay sasaksihan ng ating mahal na Pangulo. Di tayo uurong sa laban, di tayo susuko kanino man. Karangalan na mapupunta sa bayan, ang hangad ng Pinoy ngayon at kailangan. Ang kasunduang ito ay isang patunay na sa kabila ng sunod-sunod na mga mapaminsalang trahedyang ating kinaharap noong nakaraang taon, ang diwa ng EDSA ay nananatili pa ring buhay sa ating mga Pilipino. Likas sa atin ng pagiging madasalin, asal natin kay dalas purihin, kakayahan sa iyong larangan, sadyang ang Pinoy lagi ay number one. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino, kahit saan, kahit kailan, taas loob tayo. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino, buong mundo'y humahanga sa galing ng Pinoy. Ito na ang panahon, huwag natin sayangin ang pagkakataon. Kilos na Pinoy, sabay-sabay Pinoy, ating isigaw sa buong mundo. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino, kahit saan, kahit kailan, taas loob tayo. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino, buong mundo'y humahanga sa galing ng Pinoy. Kahit saan, kahit kailan, taas loob tayo. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino, buong mundo'y humahanga sa galing ng Pinoy. Kahit saan, kahit kailan, taas loob tayo. Ang galing ng Pinoy, ang galing ng Pilipino, buong mundo'y humahanga sa galing ng Pinoy. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, General Manager Cruz, Secretary Singson, Mayor Tecson, at Mr. Oquiniena. Sa punto pong ito, ikinalulugod naming tawagin ang kagalang-galang Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa Jr. upang ipakilala ang ating natatanging panauhing pandangal at tagapagsalita. Gandang hapon po sa ating lahat. Noong 1986, ipinakita ng sambayanang Pilipino
na tunay ngang kayang pagtagumpayan ang panlulupig ng isang marahas na gobyerno. Iniluwal ng EDSA People Power Revolution ang bagong pag-asa para sa bansa na siyang kinalakas ng loob ng karamihan upang abutin ang mas maayos na buhay para sa lahat sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ang diwa ng pagtutulungan na ito ang litaw na litaw dito sa Tanawan. Kitang-kita na unti-unting bumabangon na muli ang mga residente. Patuloy pa rin ang pagpapadala ng mga tulong ng kapwa Pilipino at ng mga banyaga, habang sinusubok din ng mga tao rito na makatayo muli buhat sa sariling pagsisikap. Nariyan ang iba't ibang mga organisasyon tulad ng Chuchi Foundation, Korea Food for the Hungry International, Gawad Kalinga, ang United Nations, National Housing Authority, at marami pang iba na nagbibigay ng medisina sa mga taong may sakit, pagkain sa nagugutom, at tulong sa nawalan ng bahay. Nariyan din ang mga sundalong Korea na tumutulong sa pag-ayos ng mga struktura at daanan dito. Siguradong marami pa ang nasa listahan ng mga tumutulong sa inyo at dapat natin silang pasalamatan din. Matindi man ang pagbuhos ng bagyong Yolanda, ngunit mas matindi ang pagbuhos ng pagmamahal at pag-aalala sa inyo mula sa mga taong nangangakong hindi kayo pababayaan. Mga kababayan, ang ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Benigno Simeon Aquino III. Magandang hapon po. Maupo tayo lahat. Secretary Jojo Ochoa, Secretary Maroa, Secretary Babe Singson, Secretary Volz Gaswin, Secretary Dinky Suliman, Secretary Ikot Petilla, Secretary Sari Colomar, Nel Menras, Ping Lacson, Attorney Chito Cruz, Governor Dominic Petilla, Mayor Pel Texon, Mayor Martin Petilla, Mr. Tony Melotov, Gawad Kalinga, Mr. Ferdinand Chia, President of Injab Group of Companies, Mr. Ramonang, President and CEO of San Miguel Corporation, mga kawani at opisyal ng lokal na pamahalaan, fellow workers in government, honor guests, mga minamahal pong kababayan, muli magandang hapon po sa inyo lahat. Tatanganan ko lang po ito, may balak yata tumakas itong aking speech. Ngayong taon po, pinili po natin pagdiwang ang EDSA sa piling ng mga komunidad na humarap sa matitinding hamon noong nagdaang taon. Una po tayong lumapag sa Katiil, Davao Oriental kahapon upang kamustahin ang mga naapektuhan ng Bagyong Pablo. Pagkatapos ito, bumiyahe po tayo sa Bohol upang makadaupang palad naman ang mga tinamaan ng lindol noong nakaraang Oktubre. Dumiretso po tayo sa Cebu, isa pang lalawigan na tinamaan ng sakuna, at kaninang umaga doon tayo namuno ng flag raising ceremony at sinaksihan ang tradisyonal na salubungan tuwing EDSA anniversary. Nagdaan din po tayo sa Bantayan Island at mula doon pumunta tayo rito sa Tanawan. Tutungo rin tayo ng Giwan mamaya at last stop naman po natin ang Tacloban. Nagaya ninyo ay talaga pong sinagasaan din ng Bagyong Yolanda. Puno nga po ang schedule natin sa 2 araw na ito. Pero tuwing nakikita ko ang panibagong pag-asa sa ating mga komunidad at naririnig ang mga kwento mula sa inyo at sa inyong mga pinuno, talaga pong nawawala ang ating pagod at lalong nabubuhayan ang ating loob. Isipin po nyo, nung kasagsagan ng lahat ng krisis na to, marami po nagte-text sa akin. May mga tumatawag, sama ko na po yung mga kapatid ko. Sama po yung mga kaibigan. May mga ordinaryong tao. Sabi na, marami yung text ang sinasabi sa akin, huwag kang bibigay. Or mag-uumpisa ng, okay ka ba? Sa natural, gusto ko naman sagutin, bakit ako hindi magiging okay? No? At pero sa totoo lang, lalo na pupunta ko dito sa Leyte, 1 linggo tapos sa Yolanda, nagsasalita ang mga tao, tulungan nyo kami, kailangan namin ng binhi. Tulungan nyo kami mabalik doon sa aming pagnyunyugan o pangingisda. 1 linggo tapos sa Yolanda, hindi iniisip yung grabe ang dumanak sa amin. Grabe ang namatay sa amin. Grabe yung, hindi ba? Pwede naman naglukbok sa problema. Pero ipinakita, 1 linggo pa lang natapos na talagang palaban po ang lahat na nandito at hindi nagpapatinag sa pagsubok na ginawa itong buo tiwala sa pong may kapal na tutulungan tayo gagabayan. Yun ang gusto ko sana isagot. Ang hirap lang ako ilagay sa text lahat nun.
Na, karangalan ko po muno na isang lahi na talaga naman matibay kung ano man ang datnan. Kaya naman po, doon rin nagmumula ang ating kumpiyansa. Nakakayanin nga natin lahat to. Baka may nakakalimot, di ba? Nag-umpisa tayo sa Zamboanga, lumipat tayo ng Lindol, nag-intermission pa yung bagyong si Santi, bago dumating si Yolanda na main event, dumating pa si Agaton, sumama pa si Basyang, baka naman gusto na next year na iba po. Pero alam mo nyo, talaga sa mga seryosong bagay nga ho, sa dami-dami ng mga nakausap nating leader sa iba't ibang bansa, yung mga tumawag, yung mga dumalaw sa atin, iisang parating lang sinasabi na bibilib sila doon sa tinatawag ng resilience of your people. Nadapa, tayo kagad. Nadapa, tayo kagad. Hindi ho tayo sumusuko at hindi tayo buibigay. Okay. Isipin na lang po natin ang pinagdaanan ninyo dito sa Tanawan. Napakarami pong nawalan ng tahanan. Sa layo ng inabot ng storm surge, pati poblasyon ninyo ay nalubog sa baha. Balita ko ito eskwela po na bagong repair, buong first floor raw po ay nabaha. Ang tunay pong nakakalungkot ayon sa huling bilang, 1,035 sa inyong mga kaibigan, kaanak, kasama sa komunidad ang nasawi dahil sa bagyong Yolanda. Sa kabila nito, kitang-kita po natin ang inyong pagpupursiging magtulungan upang makaalpas sa trahedyang inyong dinanas. Iyan din nga po ang dahilan ng ating pagdalo dito sa Leyte. Nais po natin kamustahin ang inyong kalagayan at siguruhin ang ating mga inisyatiba para tugunan ang inyong mga pangangailangan ay naipapatupad at umuusad na. Isa pong halimbawa, kailangan po nating ilikas mula sa no-build zone ang marami nating kababayan. Kailangan pong ipatupad ito upang mailayo kayo sa peligro at masigurong hindi na mauulit ang trahedyang sinapit ninyo nitong nakaraang taon. Mahigit 25,000 pamilya nga pong at permanenteng tahanan ang target nating ipatayo sa buong Leyte para mailayo itong mga kababayan natin sa sakuna. Isa po ang Tanawan sa ating mga permanent relocation site para sa mga kabahayang tinamaan ng bagyong Yolanda. Kabuang 1,345 housing units po ang ating ay pagagawa at ginagawa sa kasalukuyan. Sa tulong po ng Gawad Kalinga, ng NHA, ng lokal na pamahalaan, ang unang 50, sabi kasi ni Mayor kanina, sa Marso, titira na itong mga bahay na to. Oh. Yung Marso ho, kasi ano na ngayon 25. Malapit na po matapos yung Pebrero, Marso na. No? So, ang pangako po sa atin, tapos ng 2 linggo mula itong araw na to, yung unang 50 pamilya, lilipat hindi na sa bunkhouse, kundi doon po sa permanenteng tahanan nila. Okay. Yung higit kumulang na natirang 1,300 within 6 months, no? Lilipat na rin sa permanenteng bahay nila. Okay. At ulit, nagtulungan, ating pong gobyerno, lokal at nasyonal, Gawad Kalinga, sama na natin NHA at yung mga tao pong titira dito sa mga tahanan na to na nag-contribute rin po ng kanilang labor para maitayo sa lalo madaling panahon yung kanilang mga bahay. Sa pag-aabagan po ng ating mga ahensya at pamahalaan lokal, ng Tanawan at ng katuwang natin sa pribadong sektor, Gawad Kalinga, 822 permanent housing units ang ipapatayo sa inyo pong munisipyo. Mukhang mali na po itong datos na to. Yung 366 papagawa po sa Pago. Kapag natapos na po ang mga tahanan doon, lilipat ang mga pamilyang inilayo natin sa panganib at gagabayan nating tumahak palapit sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Alam din po natin, maski po ang mga paaralan dito sa Tanawan ay hindi pinatawad ng bagyong Yolanda. Kaya nga po, mula sa barangay Pago, pumunta tayo dito po sa Tanawan, First Central School, ganun ba pangalan nun? First Central. Tanawan 1. O, yun. Yung aking mga writer, kailangan ko yata turuan magsulat. Tanawan 1. Dapat nilagyan ng dash. Central School. Natapos po ang rehabilitasyon ng paaralang ito sa pagtutulungan ng ating Philippine Army Engineers na nandito po ang ating representative ng Engineering Brigade at ng Joint Support Group mula sa Republic of Korea. Alam mo yung, kada makausap ko ating mga kapatid na Koreano, parating na binabanggit sa pag-inaambagan tayo ng kung naman tulong. No, parating sila sabi, we are paying you back for your help during the Korean War. Korean War po, 1950. Kakatapos ng World War II,
5 years later, tayo nasalanta ng World War II. Dito kayo sa Leyte, napakatinding bakbakan ang inabot, di po ba? Pero 5 years later, nandun tayo, nakipagsabak nga sa bakbakan, walang kalayan at hanggang ngayon po. No? Talagang yun na naging dahilan o base ng ating matindi at matibay na pag-uugnayan sa Republic of South Korea. Baka naman pwede natin maparating sa kanilang presidente sa pamamagitan ng konti palakpak na talagang natutuwa tayo sa kanilang ginawa. So nandiyan na po, natatanong natin, mukhang maayos at naibalik, bilibo ko, 1 month raw ang ginawa ito at magagamit ng estudyante, nalilipat mula sa tent, diretso na dito na Masig. Di ba? Okay. Isa lamang po ang eskwelahan ito sa marami pang ibang nakapilang ayusin. Sa pag-aambagan ng lokal at pambansang pamahalaan at iba pang mga institusyon at non-governmental organization. Ngayon nga po, pinasasalamatan na natin si Ginoong Ferdinand Sia at ang kanyang foundation at ang si Injap na talaga pong nagpamalas na malasakit upang mapondohan ang 2 proyektong formal nating sinisimulan sa araw na ito. Kinakatawan ng mga proyekto ito ang magkatambal nating tungkulin. Una, ang pagkilala sa mga lumisan. Ikalawa, ang pagbibigay dangal at galang sa kanila sa pamamagitan ng ng pagbangon mula sa trahedya at ng pagsigurong ang buhay na biyaya sa atin ay papatuloy ng may dangal at sapat na tuon sa kinabukasang nag-aabang. Narito po tayo upang simulan ang konstruksyon ng memorial marker para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Silang mga nawala nang hindi natin naipagluksa ng sapat. Sa kanila po tayo ngayon kumukuha ng inspirasyon upang magpatuloy sa pakikipagsapalaran. Katuwang po nito, sinisimulan na rin ang rehabilitasyon ng inyong pong public plaza. Alam po natin sa mga munisipyo, tulad ng Tanawan, sa plaza nagtitipon ng mga magkakabayan at dito kayo nagbubuklod at bubuo ng kolektibong kamalayan. Sagisag ito ng inyong pagkakaisa at sentro ng mga kaganapang nagbubuklod sa inyo bilang isang komunidad. Sa rehabilitasyon ng plasang ito, inahayag ninyo, buo ang aming loob, buo bangon na kami, walang bagyong kayang magpaluhod sa Tanawan. Sa ganitong konteksto po, lalong lumiliwanag ang desisyon kong dito magdiwang ng anibersaryo ng EDSA. Mula po nang maupo ako bilang Pangulo, ito po ang unang pagkakataon kung saan nagpasya tayong lumayo sa Maynila. Po ako ngayon dahil higit pa sa pagbaklas ng diktadurya ang diwa ng petsang ito. Lagpas pa sa pagtitipon sa isang kalsada ang kinakatawan ng EDSA. Ang EDSA ay pagdiriwang ng kakayahan ng Pilipinong bumangon mula sa anumang pagsubok at daigin ang anumang madilim na kabanata ng ating kasaysayan. Tama po, ang EDSA ay tungkol sa mga Pilipinong nagkaisa sa isang kalsada, nagharang ng katawan sa tangke at nagsabit ng rosaryo sa mga rifle upang tapusin ang panahon ng pang-aapi. Ngunit tungkol din ito sa mga komunidad na nag-ambagan upang muling magtayo ng mga tahanan matapos ang mga sakuna. Tungkol din ito sa mga pamilyang nagbukas ng puso sa kanilang kapwang binaha. Tungkol ito sa mga individual na nangapitbahay upang bigyan babala ang kanilang mga kasama at nagsabing lumikas na tayo. Ito ang kamay ko, tanganan mo, kailangan natin magtiwala sa isa't isa. Kailangan natin magtulungan upang mabuhay. Tungkol ito sa mga Pilipinong hinagupit ni Pablo, ni Lindol sa Cebu at Bohol, sa mga sinalanta ni Yolanda sa Eastern Samar at sa marami pang ibang probinsya. Sila at kayong mga hinawag, ngunit hindi umatras. Kayong mga sinindak, ngunit hindi natinag. Kayong mga pansamantalang pinayuko, ngunit ngayon ay taas doon na muling tumatayo. Ang EDSA ay tungkol sa inyong mga taga-Tanawan rin. Marahil po isang araw, babalik tayo sa mga komunidad tulad ng Tanawan at ng mga kamusta. Inaasahan ko na pagdating ng panahong iyon, ang magiging tugon ninyo, Pilipino ko, nasa puso ko ang diwa ng EDSA, eto kami, masigla, tuluyan ng nakabangon at tuloy ang pagsisikap tungo sa katuparan ng aming mga pangarap. Magandang araw po, maraming salamat po sa inyo.
Maraming salamat, Pangulong Benigno S. Aquino III. Sa ngalan ng bumubuo ng EDSA People Power Commission, taus-puso rin ang aming pasasalamat sa mga nagsipaglahok sa palutuntunan ngayong araw. Muli kami po ay nagagalak na makasama kayo upang makaisa sa pagdiriwang ng ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang lahat ng Pilipino at mabuhay ang Tanawan! At mga kaibigan, inyo nga pong natunghayan ang speech ni Pangulong Aquino, kung saan ilan lamang po sa kanyang mga sinabi. Bibigyan ko lamang po kayo ng recap ng kanyang naging talumpati, ano? Nabanggit po ni Pangulong Aquino kanina, yung punong-puno na nga po yung schedule niya. Pero sa kabila po ng schedule niyang yun, nawawala daw ang pagod ng ating Pangulo kapag nakakarinig siya ng kwento ng pag-asa at pagbangon mula sa ating mga kababayan na nakaranas nga ng hagupit ng bagyong si Yolanda, at hindi lamang po yan, maging yung naranasan nila sa kamay o sa hagupit naman ng bagyong Pablo at ng lindol na tumama, yung magnitude 7.2 na lindol. At ayon din po sa Pangulo kanina, maraming problema yung dinaranas ng mga Pilipino pero hindi nagpapatinag sa pagsubok. At sinabi din ng ating Pangulo kanina na karangalan niyang mamuno sa isahing matibay. At nabanggit din po niya sa kanyang speech kanina yung resilience ng ating mga kababayan Pilipino na binanggit po mismo ng ilang mga foreign nationals. At nabanggit din po ng Pangulo kanina yung kanilang plano para sa mga kababayan natin, particular na po dyan yung hindi na pagtatayo ng mga bahay sa mga no-build zones na tinatawag, nang sa gayon ay hindi na daw po maulit yung mga trahedyang kagaya ng bagyong Yolanda. At samantala, mahigit 1,300 housing units nga po yung itatayo dito sa may bayan ng Tanawan, at sa tulong na rin po yan ng Gawad Kalinga. At yung nabanggit din po ng ating Pangulo kanina ay sa darating pong Marso ay nasa 50 pamilya yung unang-unang makakalipat po sa naturang mga permanent relocation site na tinatawag dyan po sa Barangay Pago sa bayan pa din ng Tanawan. Pero after 6 months daw, sabi ng Pangulo kanina, ay mailipat na malamang yung ilan pang pamilya na beneficiaries ng naturang mga relocation site. At maliban pa po dyan, nasabi din ng Pangulo kanina yung rehabilitation po ng public plaza na daw po para sa mga kababayan natin dito sa Tanawan, dahil sa plaza nga nagkakatipon-tipon yung ating mga kababayan dito sa Tanawan kapag may aktibidad o events po. At nabanggit din po niya na ito po yung kauna-unahang pagkakataon mula nang maupo siya bilang Pangulo ng Pilipinas na nagdiwang po siya ng anibersaryo ng EDSA People Power sa labas ng Metro Manila, sa labas ng kahabaan ng EDSA. Dahil sabi po ng Pangulo, ang EDSA ay hindi lamang po tungkol dito sa lansangan na napakahaba, yung 23-kilometer stretch po ng EDSA. Ang EDSA daw po ay pagdiriwang ng kakayahan ng Pilipinong bumangon mula sa pagsubok. At samantala po, kaugnay nga ng pagtatayo ng mga bahay para sa mga beneficiaries ng ating mga kababayan dito sa Tanawan, Leyte, makakasama po natin ngayon live si Mr. Luis Oquiñena ng Gawad Kalinga. Opo, magandang hapon po sa inyo, Ginoong Luis Oquiñena. Si Haji Kaamino po ito. Live po tayo sa PTV Channel 4. Yes. Good afternoon, everybody. Happy 28th anniversary. Kanina po, Ginoong Luis, ay nasaksihan po namin yung Memorandum of Agreement, yung signing po ng MOA na yon. At ano po ba yung simbolo nito pong signing ng MOA na ito, at ano po yung aasahan ng ating mga kababayan? Well, it really captures the spirit of the Bayanihan, which is really what made EDSA happen. That it's a multi-sectoral partnership between government, private sector, local government, and most especially the typhoon victims. They will help in the rebuilding those houses.
Ano po yung nag-udyok sa atin, sir? Well, alam naman po natin na talagang nangangailangan po yung ating mga kababayan dito sa Eastern Visayas, lalong-lalo na po dito sa Leyte. Pero ano po yung nag-udyok sa inyo na talagang tumulong at talagang magpagawa pa ng bahay para sa ating mga beneficiaries na nasa lanta nga po ng Bagyong Yolanda? And of course, katuwang po natin dito, National Housing Authority. Well, tulad ng diwan ng EDSA, no, yung diwan ng Gawad Kalinga ay walang iwanan. No, and this is really raising the level of expectations, no, that people from the Visayas should expect countrymen from Luzon to help them in their times of need, no. And the same way, if you're from Mindanao and something happens in Mindanao, people from Mindanao should expect Visayas and Luzon to help them. And so goes with Luzon. So this is really what walang iwanan, what EDSA is all about, no. When we started something 28 years, patuloy yung laban, yung pagbabago, and we have a president right now who's really trying to make straight paths, no, for everybody, no. So I think that's very inspiring, and it's that's the spirit of EDSA that I saw 28 years ago when I also participated as a young man. Now I have this chance to participate again in that same spirit here in Tanawan, building 360 houses. So yeah, the president was right. No, we're trying to finish 50 houses in 2 weeks, no, or 15 days. No? So hopefully, after 15 days from today, if he's free, definitely he would like probably to visit the site to really see for himself 50 units being turned over. Sir, nakita ko po, mismo ako, personal kong nakita yung relocation site na yan sa Barangay Pago kahapon at nakita nga po natin yung pagtutulungan. Hindi lamang po ng mga laborers po natin kundi maging yung mga kababayan po natin, yung mga pamilyang lilipat mismo doon, nakita natin doon. At meron pa po tayong mga foreign nationals na nakita na talaga tumutulong po sa Gawad Kalinga. How does it feel, sir, na talagang meron pong tumutulong talaga sa atin maliban sa ating mga laborers at maliban po sa mga members po ng Gawad Kalinga? Well, simple lang, parang EDSA. No, parang EDSA noon, na makikita mo magdadala ng pagkain, magtutulong, magbibigay ng tubig. It's exactly the same in Tanawan right now. But I guess what's really is heartwarming is when you see the faces of the soon-to-be home beneficiaries, no, home owners of these houses, kasi nakatingin sila sa mga bahay. Sabi nila, wow, ang ganda, kahit anong klaseng bagyo ito, mukhang hindi papayag na masisira itong mga bahay na ito. So you see so much hope, no, after they've been through so much pain. So nakikita mo ngayon that they're very hopeful, and what gives us the strength is really when they talk to them, no, pag kinausap mo sila, sinasabi na, sir, nag-survive kami ng Yolanda, tulungan tayo paano kami mabuhay. So I guess that's the whole spirit of the Bayanihan and the kind of spirit that we are trying to relive in this 25th day as a 28th anniversary of EDSA. So ina-expect po natin, sabi kanina ni Pangulo, by March meron na pong ilang pamilya, 5 pamilya, no, na makakalipat sa mga bahay po natin. Yes, in 2 weeks time we should be able to relocate 50, but it really takes 3 to tango here, no. GK are building the houses, National Home Authority is funding and is doing the site development, and then the local government unit is helping us to coordinate everything. And then after that, will still remain because we want to build the community development aspect, the values transformation of it, no. But as I said, it takes 3 to tango. We have to dance together, synchronize our movement, GK, NHA, and the local government unit. Maliban po sa pagtatayo po natin ng mga bahay dito po sa bayan ng Tanawan, saan-saan pa po ba natin naasahang meron tayong mga relocation sites, and ano pa po ba yung mga expect po nating activities or ilan pong mga pagtulong ng Gawad Kalinga? Oh, well, marami, no. Together with some national agencies like the Armed Forces of the Philippines, some national agencies, we're trying to mobilize 1 million volunteers this summer. Starting April 9 till about June 12, we're inviting every Filipino to pack up their backpacks and come over Leyte, North Iloilo, Panay, Antique, North Cebu, and North Negros. We want to generate 1 million volunteers in 60 days. So that's basically EDSA. No, that's basically the EDSA spirit. No, so that's what we're trying to do this summer. 2. We are currently building houses right now, no, in Tanawan. In I think 2 weeks time we will start 150 in Palo, Leyte, and then in Hernani and in Giwan. So all told,
Hopefully 5,000 houses are in the process of being constructed. Ang huli na lamang po, malapit na Bayani Challenge. Invite na po natin yung ating mga kababayan dyan sa activity na yan. Napakasaya pong activity na yan. Kaya nga, ito nga, Bayani Challenge. So, lahat ng mga Pilipino, kung wala rin lang po yung gagawin this summer, lahat ng estudyante, dalhin nyo na yung aso nyo, kapatbahay nyo, kapatid nyo, punta tayo nga sa mga Yolanda areas. You can register at www.bayanichallenge.com, no? You can register there and be part and be that one to make the 9999 1 million. Sama-sama tayo sa pagbangon at magkaisa tayo. Maraming salamat po Ginoong Luisa Oquiñena ng Gawad Kalinga. Thank you. Natunghayan nga po natin si Ginoong. Banggit po niya mga kaibigan na ito nga pong EDSA ay hindi lamang talaga tungkol sa kahabaan na yun nung kalsada na yon, pero ito po ay patungkol din sa pagbangon ng ating mga kababayan. Yan po din mismo yung naging speech ng ating mahal na Pangulo kanina na live nga po mula dito sa bayan ng Tanawan. At samantala, bago po kami tuluyang magtapos, ay inaasahan po natin na magtutungo si Pangulong Aquino sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar upang bisitahin po niya doon yung Giwan Integrated Transport Terminal Complex. Si Agriculture Secretary Proceso Alcala at maliban nga po doon ay mamimigay din po siya ng certificates of para po sa Cash for Work program ng Department of Social Welfare and Development. At maliban din po doon, pagkatapos po niya sa Giwan sa Eastern Samar, ay babalik naman po siya ng Tacloban City para naman po pasinayaan ang groundbreaking ceremony ng Eastern Visayas Regional Medical Center. So yan po ang inyong aabangan mamaya sa News at 6. Magbabalik po kami dyan. Dito pa rin po yan sa PTV Channel 4. At samantala po, kasama pa din po dito ang Radio Television Malacanang o RTVM at katuwang din po ang EDSA People Power Commission. Ako po muli, si Haji Camino, nag-uulat ng live mula dito sa bayan ng Tanawan sa lalawigan ng Leyte. Balik muna sa inyo, Nikki at Kirby. Maraming salamat, Haji Camino mula dyan sa Tanawan, Leyte. At ngayon po ay makakasama natin ang dating Undersecretary ng Office of the Presidential Advisor on Political Affairs. At ngayon ay siya'y membro ng Human Rights Victims Claims Board, si dating Yusek Chito Gascon. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyo, Veronica at Kirby at lahat na nanonood sa inyong palatuntunan. Okay, before the EDSA po ay isang tinatawag nilang democracy activist. Ano po ba yung naging mga karanasan nyo noong panahon ng batas militar and even after that, before the EDSA revolution? Well, namulat ako sa larangan ng politika nang napaslang ang ama ng ating kasalukuyang presidente, si Ninoy Aquino. Yung kanyang pagpaslang ang naging sabihin natin hudyat sa akin bilang isang estudyante kasama ng napakarami pang ibang mga estudyante at yung tinatawag na middle forces or middle class para tuluyan ng kumilos laban sa diktadurya. Yung ilang mga taon kasi bago magkaroon ng people power, medyo takot ang mga tao. No? Nung after martial law, may pangamba, may takot at hindi agad-agad itong lumabas sa lansangan hanggat yung nakita natin yung sakripisyo ni Ninoy. Kaya yung EDSA, yung diwa ng EDSA ay diwa ng sakripisyo, kaya napakaganda yung sinabi ng Executive Director ng Gawad Kalinga na yung diwang yon ng people power, maaari pa rin natin isabuhay sa ibang mga sa konteksto ng kasalukuyan. Nung panahon na yon, ang panawagan ay sama-samang kumilos milyon-milyon para ibalik ang kalayaan, ibalik ang demokrasya. Ngayon na may kalayaan at demokrasya tayo, pero may mga, sabihin natin, suliranin at problema. At yung panawagan nila na people power, yung Bayani Challenge, no, na sana may 1 milyong tao na gagamitin yung oras at panahon ng bakasyon para tumulong sa iba. Yung napakagandang diwa o espiritu yan na dapat natin pagpatuloy. Sir Chito, matanong ko lamang kasi ako po ay pinanganak 1986 at nakamit na po itong EDSA, no. Sir, gusto hindi ko mo naranasan ang martial law. Buntis pa lang po yung mama ko. Sir, ano po ba yung pinaka-spirit na sinasabi? Kasi sa ngayon po, ang nakikita na lang ng mga kabataan, nagtitipon-tipon po yung mga tao, nagkakaisa, nagdiriwang po ng celebration po ng kalayaan. Sir, paano po ba nakamit at paano po ba sa inyo pong pagkakasaksi, sir, paano po natin mai-explain at mapapaliwanag kung gaano po kahalaga itong diwa ng EDSA na?
Well, yung nawala ang takot, no? Nung namatay si Ninoy, ang naging namin, suot-suot lahat. Mayroong isang black pin na sa pagluluksanan, may nakalagay, hindi ka nag-iisa. Yun yung aming, sabihin natin, mensahe sa isa't isa para mawala yung takot at pangamba. Hindi agad-agad nagkaroon ng EDSA, no? Nagkaroon ng maraming mga pagkilos, protesta, laban sa diktadurya, laban sa pang-aabuso, laban sa paglabag ng karapatang pantao, laban sa korupsyon. Iba-ibang mga pagkilos na umabot sa yugto ng EDSA na ngayon ay pinagdidiwang natin yung 28 araw na anibersaryo taon ng